Sir Jess, good evening po. Good evening po sa lahat. Naramdaman ko na parating ng Panginoon. Oo. Praise Jesus. Come Lord Jesus. Oh. Yes. Oo. Ayan yung huling panalangin sa Book of Revelation. Come Lord Jesus. O sa Greek, Maranatha. Come Lord Jesus. Oh. Maranatha. Si Sister Lynn. Maranatha. Come Lord Jesus. Ayun po yung prayer ng mga Kristiyano ng early church. Gusto na dumating na si Jesus. Oo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teaching in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nagsimula ako ng Tagalog. Akala ko Tagalog ng ano ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Panibagong Wednesday na naman po tayo. Isang Wednesday na full of blessings. So, umpisahan na po natin ang pagbasa sa magandang balita. Ang topic po natin ay the invitation of Jesus to follow Him. Come and see. John 1 verse 39 is the invitation of Jesus to all of us. It is an invitation to stay with Him so that we may discover that our search for the meaning of life can be found only in Him. Jesus is the fullness of our life.
I have come in order that you might have life, life in all its fullness. John 10, verse 10. Come and see is an invitation of Jesus to follow him. One, to follow him to where he lives. He is forever with the Father. He is the only Son who is the same as God and is at the Father's side. He has made him known. John 1, verse 18. Number two, to follow him in his desire that you remain with him now, if we would remain with him in glory. Remain in me, live on in my love. John 15, verse 9. To follow him in his desire to live in us and we in him. Those who eat my flesh and drink my blood live in me, and I live in them. John 6, verse 56. To follow him on the cross. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also my servant will be. John 12, verse 26. To follow him in eternity. Father, I want those who have given me to be with me where I am. John 17, verse 24. Remain in my love. John 15, verse 5. Is Jesus himself drawing us closer to him? On our part, we accept his invitation to come into a quiet place and rest a while. Mark 6, verse 31. To stay with him, all intent on him, expecting all from his goodness, resting in his love and loving care, like Mary. Luke 10, verse 39. The brother of Lazarus, we sit at his feet and listen to him as he speaks divine words to our heart. Our desire is to be with him and remain under his care like a little child relaxing in the arms of his mother. I will comfort you in Jerusalem as a mother comforts her child. Isaiah 66, verse 13. Jesus only wants to bring us to him, to stay with him. That is what Christian life is all about, staying with Jesus for the rest of our lives. God bless. Ayun, napakaiksi lang palang ano ngayon ang pagbasa. So bibigyan na po natin ang himpapawid kay Bishop Joe. Magandang gabi po, Bishop Joe. Sige po. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po, umaga, kay Ate Edith sa inyong lahat. Sa panimula niyo po, sinabi niyo Wednesday of Blessings. No? Ang blessings ng Panginoon ay sumainyo po lahat. No? Kay Ate Edith, kay Sister Emily, Sister Lynn, Brother Alvin, Brother Aldrin, Sister Karina, Sister Jess, Brother Egay, Ate Vicky, Ate Baby, Ate Levi, Ate G, si Brother John, si Serenita, ang CFPG, ang Armor of Faith Prayer Group, ang San Martin de Porres Church, at ang community ni Brother Adrian at Sister Karina. The Lord's blessing be with you, and the invitation of the Lord, come and see. No? Ayun po yung imbitasyon ng Panginoon lagi. Kung titignan nyo sa Biblia, no? Hali kayo at tignan nyo. Ayun din daw yung yung evangelization nung sinabi ng isang obispo sa States na ang pinakamagandang pamamaraan ng evangelization maliban sa ating kaalaman sa pananampalataya ay ang maranasan nila kung sino si Jesus. Pag malaman ng tao kung sino si Jesus dahil nakita ng tao sa atin kung ano ginawa ni Jesus sa atin, ayun ang panghihikayat sa kanila na tanggapin nila si Jesus. No? Sapagkat si Jesus ay napamaraan niya. No? Lagi siya nag-iimbita. Hindi niya ipinipilit ang kanyang sarili.
Lagi siya nag-iimbita. Ang pag-iimbita niya ay nasa pamagitan ng pagpapagaling, pagkapatawad, sa pagtuturo niya, at sa pagiging kasama niya sa panalangin. Come and see, kung mapapansin nyo, palalim ng palalim kung saan tayo dadalhin ni Jesus. No? Una, dadalhin niya tayo sa Eucharistia. No? I am the bread of life. I am the He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. And I will raise him up on the last day. No? Dinadala niya din tayo kung saan siya. At nasaan si Jesus? Nasa langit. Doon niya tayo dadalhin, no? Sa langit. No? Meron tayong pagdadalhan. No? Meron tayong patutunguhan. Ayun, napakaganda ng imbitasyon ni Jesus. Ito lang po sinasabi natin dito sa ating pagbabahagi. Napakaganda po ng imbitasyon ni Jesus kung saan niya tayo dadalhin. Dadalhin sa kanyang sarili, kaya may panalangin ang mga unang Kristiyano sa last prayer nila sa Book of Revelation, no? Chapter 22, verse 20, no? Bago yung blessing na may the grace of Jesus be upon you, come Lord Jesus, no? Come Lord Jesus, dumating ka na. Ayun po ang kinasasabikan natin na dumating na si Jesus, no? Yung kanyang second coming. Of course, sa Christmas, yung kanyang first coming, pinapagunita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na siya nakatawang tao para mailigtas tayo sa kasalanan at kamatayan at madala tayo sa buhay na walang hanggan. No? Ayun pa no, pinaka-summary. No? Siguro sa medyo may isang taon na rin na nakasama ko kayo sa pagbabahagi natin, ito po nagiging malinaw talaga. No? Meron tayong patutunguhan at ibinibigay niya sa atin mismo. May patikim na sa atin ng eternal life. No? Ang matanggap mo si Jesus, eternal life yan eh. No? Nakalagay sa John 17 verse 3, no? Eternal life is to know Him, no? To know the Father, and Him whom He sent, Jesus Christ. No? Kaya ang makilala natin si Jesus ay kaligtasan. Ayan, eternal life, patikim na. Pag tinanggap natin si Jesus sa communion, patikim na yun eh, na langit, patikim na. No, kailan maging aware tayo, maging aware. No, na-share ko nga sa iba, itong Christmas season, maging spiritually alert tayo. Spiritually alert. Kasi alert tayo sa ating kapaligiran, sa ating security, no? Alert tayo sa health natin. Alert tayo sa kung ano nangyari sa ekonomiya natin. Alert tayo sa maraming bagay. Pero sa Christmas season, maging alert tayo spiritually. Hilingin po natin yung grace na yun. Kagabi, nagdadasal ako. Bino mo na pinarealize sa akin ni Lord, no? Napakapalad ko. Sabi ni Lord, no? Bakit ako mapalad? Kasi nakilala ko siya. Ayun, tinatalakay natin sa faith. Nakilala ko si Jesus, no? Napakapalad ko. Maraming bagay na hindi ko na kailangang malaman. Yung sinasabi ni St. Paul, no? I consider everything as rubbish. Lahat ay basura. Maliban kay Hesus Kristo. Lahat ay basura, sabi ni San Pablo. Kaya San Pablo matalino eh. Ang dami niyang alam. Pero sinabi niya, lahat yan ay basura nung nakilala ko si Jesus. Kaya napakapalad ko, no? Dahil nakilala ko si Jesus, no? Kung paano niya ipinahayag ang kanyang sarili. Maraming tao tinanggap si Jesus pero hindi nakilala talaga si Jesus. Kasi kulang sila sa pananampalatayang content. No? Tayo napakapalad natin, no? Nakilala natin si Jesus. Pangalawa, napakapalad natin at nakakausap natin ang Diyos. Hindi mo nakakausap mo at kinakausap ka. Mga yun, sabi mo, parang may tiniling ka na niyan. Bino, kinakausap ka ng Diyos at nakakausap mo ng Diyos. Oo, panagbabasa ako ng Biblia, kinakausap ako ng Diyos. Pag ako nagdadasal, kinakausap ko siya. Napakapalad. Marami sa ibang bagay siguro, hindi ganun sa pananaw ng mundo. Pero sa pananaw ng spiritual, napakapalad ko. Napakapalad ninyo. Kasi may kaalaman kayo kung sino ang Diyos at kayo ay nakipag-usap at kinakausap ng Diyos, no? Yung mga the rest, mga trials, difficulties, mga sufferings, yan. Parang ano lang yan eh. Parang burda na lang yan sa buhay, ano? Parang bahagi ng pagiging
ano natin, fallen nature, no? Na finite beings tayo. Bahagi na yun eh. Yung mga problema, trials, no? Yung mga sakit natin, bahagi na lang yun. Pero ang pinakabuo, napakapalad natin. Kasi nakilala natin ang Diyos at nakipag-usap ang Diyos sa atin at nakipag-usap tayo sa Kanya. Ayun po yung mapapalad, no? Mapalad tayo, no? Kaya maging spiritually alert tayo during this Christmas season kasi bibigyan tayo ni Lord ng mga spiritual insights, spiritual blessings. Kahit namamasyal ka lang sa mall o kumakain ka sa mga magandang kainan, pag spiritual alert ka, maraming message si Lord sa iyo habang nararanasan mo ang mga bagay na ito. No? Mga gawain na ginagawa nyo, magiging makahulugan basta spiritually alert tayo. No? Ayun lang po siguro ang maibahagi ko, come and see. No? Araw-araw nag-iimbita si Lord. Pagkagising pa lang eh. So, come and see. So, pagkagising ko pa lang nagdadasal na ako sa Kanya. Pero minsan, mas nauuna si Lord no? Bago pa lang ako magdasal, pinapadama na niya kung gaano niya ako mahal. No? Nauuna siya. Come and see kasi may relasyon eh. No? May relasyon, no? Tapos buong araw, ganun. Kanina, mga alas 6, dumating dito sa akin si Bishop Ed, nakipagkwento. Tapos alam niya meron tayong Bible study. Umalis muna siya, babalik ulit siya 7 o'clock. No? Kasi bukas hanggang Biyernes, pupunta sila sa Pakil, Laguna. Yung dating pinuntahan ko po, nung sa bundok. No? Mamimigay sila ng mga gifts doon for Christmas. Magdadala sila ng 5 doktor. 5 doktor at isang dentista. At mga pagkain na nakolekta sa mga kamag-anak para ipamahagi sa bundok. No? Ayun, imbitasyon ni Jesus, no? Na mahalin siya sa mga nangangailangan. Kaya maraming activities ngayon na maging spiritually alert lang tayo. Kasi mensahe ng Panginoon nandiyan habang tayo ay gumagawa ng mga bagay na ito. Hanggang ganun po, ganun lang po minsan siguro. Come and see. Ika nga, si Lord nag-iimbita, halika, patunayan ko sa'yo. Tanggapin mo ako. Ay hindi sa atin, sa panghihikayat natin sa community. Ano ba nakukuha niyo sa pag-attend sa San Martin de Porres Church? Ano ba nakukuha niyo dyan? Come and see. Come and see. Ano ba nakikita niyo? Ba't kayo nag-ano? Na may devotion sa Santo Niño? Come and see. Come and see. Ano ba naman meron kayo sa Nazareno? Come and see. Divine Mercy Chaplet. Come and see. Invitation ni Jesus. Come and see. At makikita. At papadama ni Jesus kung sino siya sa mga tao. Basta come and see. Pumunta ka sa akin na mayroong bukas ang kaisipan, bukas ang puso, at makikita mo kung gaano ang Diyos kumikilos at buhay na buhay sa iyong buhay. Come and see, no? Kahit na nasa sa Canada, nasa Australia, nasa Pilipinas, come and see. No? Magandang invitation ni Lord, no? Ngayon pa man din, talagang maging spiritual leader tayo. Come and see. Yan. Hanggang doon lang po muna siguro. Kung merong gusto mag-share, may gusto magtanong, o meron bang gusto ibahagi, sige, magbahagi po tayo. Okay po. Maraming pong salamat, Bishop John. Napakaganda po ng iyong sinabi. Come and see. Talagang, yun nga po, no? Minsan hindi tayo nakakasunod sa panawagan ng Panginoon na come and see dahil sobrang dami na ng mga baggage natin eh. So kailangan magbawas-bawas din ng mga para makapunta tayo sa mga sa gusto niyang marating natin. Yun siguro minsan sa buhay natin kasi para bang gusto natin pero marami tayong dahilan eh. Sabihin, Lord, gustuhin ko man pumunta sa yung simbahan pero meron kasi akong pupuntang importante. So, mas importante pa yung pupuntahan ko sa simbahan. Reality talaga po, realidad po yan, Bishop eh. Na minsan marami tayong bagahe na hindi natin maiwan-iwanan o ma-let go.
Mm-mm. So, yun po yung naging problema. Katulad din po namin, hindi naman kami perfecto din. Pero hanggat maaari, ang kailangan po namin bigyan ng importansya ay ang Panginoon Mm-mm. na nagbigay sa amin ng Mm-mm. blessings. Oo. Iyon po. So, sino po Mm. yung gustong magtanong o Oo. mag-share Oo, sa si inyo? Brother Alvin, no? May regalo po ang mag-share at may regalo po galing sa Panginoon. Praise Jesus, oh. Ayan. Si Sister Emily, mukhang may iniisip siya eh. Malalim ang iniisip ni Sister Emily eh. Kaya ka pa siya nititigan eh. Alvin, regular carer at regular earner. Oo. Bigyan natin yung floor sa iba. Pero sige. Sige Sige po. kasi nagbakasakali lang po ako. Oo nga. Nagbakasakali lang po ako. Baka mayroon kang malalim na na pwedeng ikwento sa amin. Praise God, no? Alam mo, Bishop, ano ngayon, pinipilit pa. Hindi naman pinipilit kasi kilala ko naman. Okay. Kilala ko na siya, tinanggap ko na siya dito sa Pilipinas. Pero pag meron kang mga tao, andito ka ba talaga, Lord? Parang sa pagka meron ako na open siya na Bible verse, o kaya minsan meron ako na sa billboard, o kaya minsan nag-open ako ng Facebook, doon niya ako sinasagot. Parang, okay ba yung mga ganun? Eh? Oh, okay po yun, oh. Nagkasalita ang Panginoon sa maraming pamaraan eh. Para maabot niya tayo sa ating makaranasan. Pagbukas ng Facebook, panood ng sine. Oo. Oo, ganun po. Gusto magbahagi ni Ate Edith. Oo. Pero totoo po Sister yun. Edith, sige po. Nangunguusap ang Panginoon sa lahat ng bagay po. Si Ate Edith po. Isang blessing. Sister Edith, Good let's evening. go ahead. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Bishop, gusto ko lang tanungin, gaano kahirap yung magplano ng kamukha nung sinabi nyo na pupunta tayo sa isang lugar para magpakain or mag-teaching sa mga tao doon? Gaano kahirap i-set up yun? Depende po ate sa ano po eh. Sa miyembro ng community na gustong gawin po 'yun. Tama po. Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa sa yung sa Pakil, Laguna. Ay naabot po 'yan ng mga 3 months na preparasyon. Kasi ano po ang hinihingan po natin ng donasyon, hindi naman po mayayaman eh. Kaya minsan nag-iipon ng mga bigas. Nung huling punta namin puro naibigay po namin 12 sakong bigas. So pinaghahati-hati po namin 'yon. Tapos yung mga dilata. So tapos nagpapadala kami ng mga tao roon, isang tao, ng taga doon para mag-survey kung ano po ang pangangailangan ng tao talaga. Sa ngayon, sa huling survey, kailangan nila ng mga medical attention kasi wala pong hospital doon eh. Walang clinic. Bundok po yun eh, bundok. Oh. Kaya tuloy, nag-isip, sino bang mga miyembro ng community natin na may doktor o may kakilalang doktor na gusto mag-volunteer. So nakakuha ng 5. So yung 5 yun, nag-solicit din sa mga kakilala nila. Sa abroad, nagpadala ng mga gamot. Usually naman sakit ng mga tao naman, mga nakakasak, mga lagnat, mga diarrhea, tapos mga bata kulang ng vitamins. So kinolekta to. Oo, na mga 3 buwan na pangungulekta to, 3 buwan, oo. Tapos yung mga niyan, so tapos sino pupunta ron? Kung sino pupunta kasi lahat naman hindi naman pupunta dahil may ginagawa din. So, pupunta ron sa unang namin, sa Thursday, 4 ang pupunta agad, 4. Para ihanda na. Tapos sa Biyernes, doon po yung talagang medical mission, dental mission, tsaka gift giving for Christmas. Kaya pinaplano po to Ate Edith, kami po, ito, 3 months to inabot to. Yung sa madali po yung pumunta kami sa mga women prisoners
Madali lang po kasi malapit lang dito eh. Madali mag-organize, no? At dahil women yun, ang kinuha namin mga doktor, mga OB-GYN doktor, no? Para ma-attendan sila ng ano, mga sakit ng mga babae at mga concern ng mga babae. Mas madali yun, mas madali po yun. Oo. Depende po Mas sa madali lugar. pag At malapit. Oo. Mas madali, Bishop, pag malapit lang. Opo, oo. Pero yung po mga pangailangan ng tao ngayon dito, lalo sa mga medical, mga dental mission, tapos yung pangkain, paminsan-minsan, o tsaka mga vitamins para sa mga bata. Oo. Kaya kunyari ngayon nagkaroon kami ng medical mission sa Pakil, Laguna. Ang next mission niya sa sa mga May. Oo. So maghahanda uli ng preparasyon ulit for another mission sa Ang mabigat lang sa atin, Bishop, wala tayong masyadong connection sa mga nasa medical side. Wala tayong kakilalang mga doktor, ganun ang problema natin. Opo, na gusto mag-volunteer. Na Minsan mag-volunteer. ginagawa din na po namin, kami, coordinate sa mga barangay. Kasi may mga resources din mga barangay eh. At yung mga local officials. Maganda rin po to parang matulungan sa kanilang campaign. Halimbawa, magka-campaign sila sa eleksyon. Ito isang paraan din para makatulong sila sa tao at maboto sila. So nag-coordinate kami sa mga local officials para mas malaki po yung resources na maibigay mo sa tao. Ganun po. Kasi halimbawa, yung 12 sakong bigas, sandali lang po yun. Mga 3 araw lang, ubos na yun. Ngayon, kung may coordination, gagawin namin, kunyari, ito ilang sakong bigas, tulong ni konsihal. Ina-announce po namin yun. Kung ilang sakong bigas ang naibigay ng barangay, para ganun, po. Oo. So, makipag-coordinate kasi marami din po resources ang local government. Ma-channel lang po sa dapat i-channel. Oo, ganun. Ganun. Kasi naisip ko lang, Bishop, especially tayo, na parang ang naging remind sa akin ngayon, as of now, ni Lord, hanggat kaya mong gumalaw, ba't hindi ka gumalaw para sa akin? Sundan mo ko. Sabi niya ganon, sundan mo ko. Yung ginagawa ko, kung kaya mo pang maglakad, kaya mo pang, gumalaw, sundan mo ko. Parang ngayon, as of now, yun ang naging feeling ko, yun ang naging touch niya sa akin ngayon. Kaya praise God. Hanggat mayroon tayong resources, kasi hindi naman permanente. Minsan, dadating din ng araw na kaya pa natin. Physically, kaya pa natin gumalaw, something like financially, that. Di po ba? Yung financially, physically. Yes. Po. Ayun po yung Actually, sa St. Martin de Porres naman Church, sa community ng St. Martin, marami po talagang doon, parang naisip nga namin mag-asawa na yung mga nagsiserve sa sa church na wala talagang kakayanan mag-aral yung mga yung mga bata, pwede namin bigyan ng scholarship. Pagdating ng araw hindi na nila iisipin kasi syempre pag nag-serve ka kay sa church, wala namang bayad eh. So so yun po yung nagiging issue dahil pag pwedeng sumbatan yung bata o ano bang mapapala mo dyan sa church na yan? Serve ka ng serve, attend ka ng attend, ano bang mapapala mo? So minsan hindi na natin kailangan maghanap pa ng iba pang mga na bibigyan ng mga biyaya. So doon pa lang sa may mga needs na dapat natin i-grant natin. So dito din sa Green Valley, mayroon din dito mga lugar na talagang mahihirap ang tao. So baka pwede nating bigyan natin ng kahit man lang feeding, parang kaya lang hindi ako pabor sa feeding eh. Parang na lang yun eh. Parang politics na yun. Politics. Exercises eh. Feeding ka tapos anong pagkatapos ng feeding, anong after na feeding?
parang pinakain mo lang sila tapos para malaman nila na nagpapakain tayo. So pinakamaganda siguro, may medical, tapos may may ang tawag doon yung mayroong magbabahagi din tayo ng salita ng Diyos para maging Yes. maging ang tawag doon, maging aware na mayroon ganun palang Diyos, ganun pala ang salita ng Diyos, marami palang ganun. So at least kahit paano ma-open sa kanila yung matanggap nila yung Panginoon. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Bishop. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga sharing nyo. Gandang gabi Hanggang po. hanggang kaya pa natin. Physically, spiritually, financially, sundan natin ang Panginoon. Ayun. Sa ganun. Sister Thank Edith, you, Lord, salamat Thank you, Lord. hayaan niyo po, Sister Edith, minsan magme-message kami sa inyo, baka mayroong kami pangangailangan. Okay lang. Okay lang, brother, for the name of the Lord. Yes, Yes. Praise opo. Jesus. Ayun. Maraming salamat po. So mayroong nag-brother, si Brother Alvin yata. Opo. Go ahead po. Sige po, Brother Alvin. Maganda na yung inaano ni at Edith, no? Pwede naman po kasi yan, gaya po nun, kung nabanggit din sa may ganyan proyekto, gaya ng sinabi ni Bishop. Maganda din po yan kung ma-aware po tayo. 3 months po pala yan. Po tayong in-kind o money, pwede tayo mag-donate. Tama din yung sinabi ni brother, sa paligid pa lang po natin, no? Tama. Gaya kasi dito sa community namin dito sa St. Vincent, ang mga lay minister ng every 3 months, may yun po, yung gamutan yung mga diagnostic, mga laboratory. Galing. Yun para po sa mga mamahal ho talaga ng ng mga laboratories, sa mga x-rays sa labas. Kaya naging project po ng mga lay minister na every 3 months magkakaroon po lagi ng yung movie na stories para po lagi na monitor yung mga di kaya sa hospital, yung wala sa mga health center, doon po magagawa po. Mura lang po yung inaano na bayad na parang talagang tapos meron pang magpa-follow up na pag nag-follow up kayo, meron pang doktor na makapag-ano. Maganda yung suggestion ni Brother Alvin. Maganda yung suggestion. Maganda yung engineer niya kasi talagang burden yan yung yung mga mga medical, yung laboratories. Laboratories, tapos tapos kami po yung mga sakit ng tao pag wala may pagkakataon, hindi naman po sa biyaya po ng Diyos, yung family po namin, pag may pagkakataon, gaya po nitong mga Pasko ganyan, may kaibigan nga po kasi kumpare na meron po sa parokya po niya, meron pong bahay ampunan ng mga bata, alaga ng mga madre. Yun po, kahit pagka may mga blessings, nag-share po kami family, dinadala po namin bahay ampunan na kahit i-share po namin. Tama po yung sinasabi ni Ate Edith na talagang magalaw naman po lagi ang Panginoon Diyos natin. Nga lang po tama po yung sabi ni Bishop na come and see paano po natin titignan, paano po natin siya sa buhay. Lagi pong kumakatok ang Panginoon sa atin sa pamamagitan nating kapwa. Pero minsan, sabi nga natin, maraming hadlang, yung mga namamalimot, sabi natin, sindikato. Pero sinasabi nga ng kaparian, sabi nga po ni Father Dave, madalas na rin daw siya naloko, pero sabi niya, bakit hindi naman siya niloko ng mga taong yun? Ako po sa experience ko, madalas na rin po ako naloko, pero di po ako nadala. Pero kasi nga po, na-justify ko po yun sa sinasabi po ni Father Dave na what if kung totoo naman nakatulong ka? O kung hindi naman, naloko ka,
dalahin na yun. Basta ikaw, ang purpose mo, tumulong ka. Kasi minsan talaga nadadala rin ng tao. Tayo po, pagka sabi nga, ang lahat ay nasa biyaya ng Diyos, paano po natin titignan. Kaya po sana po kung sabi nga po kung may mga ganyang project po, pwede po sana banggit nga po ni Brother Alvin, baka yan next time yung pong nakita ko na po minsan Bishop yung post yun na nag-donate kayo, may nakasakay pa nga po sa parang buriko. Naitanong ko nga po kay Marie Gigi yun. Sabi ko, kaya nag-decision si Bishop. Pagka po minsan i-top trip po kami, baka po kahit pa paano, makakapit po kami. Po, maraming salamat. Ayun. Sige, Brother Alvin. Yun ang sinasabi natin, come and see. You will see. Yan yung bishop, yan yung ganyang situation. Medyo kailangan talaga may target kang place, tapos meron kang talagang somebody na mag-ano talaga, mag-organize kasi medyo katulad no, Coordinator. kailangan natin meron coordinator. talagang para marami gusto mag-share katulad ni Sister Edith, tapos yung mga kahit naman tayo personal na Ali Fiber. pwede naman. Kaya lang yun nga, kailangan may mag-organize, tapos parang kayo din Bishop yung magbibigay ng ng suggestion kung ano yung tama kasi parang kailangan may godly moves tapos meron ding medical moves, di ba po? Kailangan may ganun. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Sir Pinky, may share po ba kayo? Sir Pinky. Mag-unmute ka. Sister Emily. Sister Pinky, sige po. Mag-unmute ka. Nakamute po kayo, Sister Pinky. Ayan. Salita ka na. Okay ka. Kuya, kayo na po. Sige po, Sister Pinky. Sorry. Yung kanina lang po, kahapon pa actually, may hinahanap ako. Hindi ko makita. Sabi ko, Lord, sa kung ba nalagay yung tulungan mo naman ako. At Sir Emily, pakimute mo na po yung sa inyo. kahapon ko Kaya ko po nahilo na ako ng panghanap. Biglang, nakita ko, andun lang sa pintuan, nakasabi pala sa isang yung shorts ko. Doon pala nakasabi, ay, andun lang pala, thank you po Lord, this year sumagot sabi ko. Pagkatapos ko mahilo-hilo ng paghahanap andun lang pala. Kasi, hindi ka kasi naghahanap Sabi sa akin ni Lord. Yan po. Thank you po. Sige po. Ayan, thank you po. Salamat po, Sister Pinky, at narinig namin ang iyong boses. Thank you po. Sino pa po? Sister Jess, baka mayroon kang gustong iparating sa atin. Yung tulad ng suggestion ni Ate Edith, pwede natin pag-usapan din sa Friday yan. Ayun nga po. Pag-usapan natin sa Friday. Tapos. Lista rin kayo kung ano yung mga gusto nyong pagbabago o gusto idagdag sa grupo natin, sa ikalalago natin. Yun nga po. Ayun. Salamat, Sister Jess. Sino pa po ang gustong mag-share sa topic natin, come and see? Come and see. Off topic. Sige po. Siya, yung one religion ni Pope Francis, ano po kaya yan? Hanggang hindi ko po nababasa yung documents, hindi po ako makapag-comment kasi alam niyo po sa Facebook, sa YouTube o sa TikTok, may kanya-kanyang posisyon ng mga iba't ibang tao.
Ako po, pinapakinggan ko lahat yun, pero hanggang di ko hawak yung dokumento, hindi po ako makapagbigay ng ng comment. So may maraming issues ang church ngayon na hindi ko pinapatulan dahil hindi ko alam ang buong senaryo. No? Kasi ano po yan kasi pag pinag-usapan po ang simbahan, pinag-usapan natin simbahan ni Jesus. So, kaya ingat na ingat po tayo diyan pag pinag-uusapan ng simbahan. Hindi po tungkol kung anong sarili mong agenda, kung anong gusto mong mangyari, kung hindi kung anong gusto mangyari ni Jesus. Kasi ang agenda natin, ang programa natin, kung anong agenda at programa ni Jesus. Ayan lang po pinaka-bottom line niya, no? Ang agenda, ang programa ng simbahan ay dapat ay programa at agenda ni Jesus. Ayan ang pinaka-bottom line niyan. Ngayon, may mga documents na lumalabas, wala po akong kopya nun, kaya hindi po ako pwede, ayoko pong mag-comment, no? Ayoko pong mag-comment. Pangalawa, issue po yan ng Roman Catholic Church. Kaya hindi po ako basta-basta magano kasi hindi po ako in full communion with the Roman Catholic Church, kaya magiging unfair kung magbibigay ako ng comment, no? Dahil hindi naman ako bahagi ng kanilang decision making. Ganun, ayun po yung aking position. Pero tama po yung sinasabi ni Sister Emily kanina, ang Diyos sakit na kinakausap tayo sa lahat ng paraan. Pwede sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa dyaryo, sa nangyari sa buhay natin. Basta maging spiritually alert tayo. Kasi pag kinakausap tayo ni Jesus, ang gusto niya dalhin tayo sa taas at lalim ng uri ng pamumuhay sa Kanya. Ayun po patungo lahat doon. Kaya kung anong topics man ang marinig natin dyan sa YouTube, maring naguguluhan tayo, net naintindihan, ang tanong lang, yung topic na yan ba nakakataas at nakakalalim sa aking relasyon kay Jesus? Kung hindi lumalalim at tumataas ang relasyon ko kay Jesus sa mga topic na yan, hindi na ako nakikialam dyan. Ganun yan. Ayun lang po yung Tama po yun, Bishop, kasi ang natin sa atin sa ating buhay dapat focus lang tayo dun sa sabi ni Lord na pag silbihan mo ang iyong kapwa kasi habang pinagsisilbihan mo ang iyong kapwa, para mo na rin nagsilbihan siya. So yun po yung tama po yun. Yun po yung niya message sa atin. Kaya huwag tayong magsasawa kung mayroong talagang kapwa na na nangangailangan kahit sabihin natin parang hindi natin feel tulungan, pero sige. Yan yun ang message ni Lord Bigyan. Nakikita natin na minsan parang nananamantala. Kaya lang natin kasi yun ang message sa Lord Hindi man sabihin natin ang kagustuhan nila mabigyan sila ng pera ng ganitong halaga, bigyan natin kahit hindi yung sapat, pero bigyan natin at least kahit paano, kahit anong sabihin nila na naman to, napakuripot naman nito, pero at least nabigyan natin at nabahagian ng blessings. Kaya nga po habang every Sunday talaga iba-iba yung pagbasa. Nakakapulot tayo ng mga lessons, ng mga magagandang salita na pwede nating i-apply sa ating kapwa. Unti-unti lang natin, hindi naman natin matularan si Lord. At least kahit paano, mayroong konting pagmamalasakit na gaya ng Panginoon. Ayun. Sino pa po ang gustong mag-share? Anong oras pa lang po ngayon? Parang mahaba pang oras we still have 14 minutes. Ayun, Sister Emily. Go ahead po. Pahabol lang okay. Pero hindi naman kasama sa topic. Gusto ko lang nalaman na
biblical ho ba yung end of time? Tapos kung kunyari darating na yung end of time, yung mga huling tao, huling Kristiyano, yung nakakilala kay Jesus, kasama ba sila doon? Nasa-save ba sila? Kunyari, late na nila nalaman kaya Jesus Christ, naniniwala na sila. Kasi simula pa lang sila ng panibagong buhay. Opo, oo. Oo. Kasama na ba sila? Opo, oo. Lahat. Kasi ang gusto ng Panginoon, maligtas tayong lahat. Ngayon, kung inabot ka na, di ba? Isang halimbawa ko na lang, mamatay ka na sa kama. Doon mo na na-realize na importante si Lord at sundin siya. Wala na, mamatay ka na. Okay na yun. Okay, makiyunin siya. Oo, yung sayang, dapat matagal ka nga lang sa purgatorio, matagal na. Nalilinisin ka ni Lord doon eh. Pero ligtas ka na kasi ganun talaga eh. Hanggang doon na inabot mo eh. Maaari naging bukas ka lang nung panahon na yun bago ka mamatay. Ligtas ka na. Di ba? Mga iba na, di ba, natalakay ko rin, di ba? Kahit na hindi ka Kristiyano, di ba? Kung Buddhist ka, tinanong ni Sister Renita, kung Buddhist, o kung ibang relihiyon, o sabi ko, basta hindi mo alam talaga, sinusunod mo yung konsyensya mo at nagpapakabait ka. Sabi ni Jesus, share my joy. Nung ako'y nagugutom, pinakain mo ako. Nung ako'y nauuhaw, pinainom mo ako. Lord, hindi kita nakikilala. Basta ginawa mo yan sa kapwa mo. Ginawa mo sa akin yan. Kaya maraming paraan si Lord no, nakikiusap sa atin para maligtas tayo lahat. No? Lahat marami pong paraan Sister Emily. No? Masaya tayo dahil nauna tayo at maaga pa. Halimbawa, yung mga nasa San Martin de Porres Church, mga bata pa, no? Nakilala nila si Lord na. Ano sila? Mga iba nakakilala kay Lord na bago mamatay. Oo. Kilala niyo si Vic Vargas, yung artista? Hindi. Oo, si Vic Vargas, na-meet ko sa stage 1985. Oo. Kilala niyo po si Vic Vargas, no? Yes, opo. Oo. Tapos, sabi niya, Father, hinipo na ako ni Lord. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Binahagi niya yung buhay niya sa tao at sa akin. Sabi ko, ganun kabait si Lord eh. Kahit na nasaan lugar ka, aabutin ka niya. No? Tapos namatay na siya, na-stroke din siya no, nung pag-uwi niya sa Pilipinas. No? Ganon. So, pinauwi ko siya sa Pilipinas, 1985. Sabi ko, uwi ka na sa Pilipinas. Sabi ko, yung buhay mo, mas sa stage mo, masira ng gusto buhay mo eh. Balik ka ng Pilipinas, maayos ang buhay mo. Nakay Lord siya hanggang pag-uwi niya. Oo, ganun. Maraming paraan si Lord para iligtas tayo. Maraming paraan. Oo. Ganun. Yeah. Kasi pahamon lang. Sige po, Pastor Emily. Kasi nung nagpadasal ako sa nung death anniversary ng nagbigay ng message yung pare. Sabi niya, kung kilala ninyo yung namatay, kilala niyo yung ugali niya, kilala niyo yung pagkatao niya, alam niyo kung nasan siya ngayon. Tapos, yung anak ko nasa langit na. Tapos nag-love siya po mga sa isip ko yung asawa ko. Sabi ko, uy, awesome ka! Parang ganun ba? Kasi, pero nakikita ko naman na nagdadasal siya, nagro-rosary kaming dalawa. Pero yung personal relationship niya, dahil nanggaling sa hindi magandang buhay, all days niya, napatanong ako, asa kaya siya? Anak kay Lord sabi na niya, yan. mabait si Lord. Anak kay Lord na. Anak kay Lord na yan. Dahil nakabalik na siya kay Lord eh. Kahit na gano'n niya kasi, Ang isipin niyo lagi, alam yung thief kay Jesus? Okay. Yung kasama, walang ginawang kabutihan yun. Walang ginawang kabutihan yun. Nung mamatay, sinabi na ang kabutihan ginawa lang niya, humingi siyang tawad kay Jesus. Ayun ang pinakamagandang kabutihan ginawa lang niya. Niligtas siya. Buong buhay niya, wala siyang ginawang puro katarantado ang ginawa niya. Sa huling yugto. Lahat ng ginawang kasalanan pala ko nagawa nun eh.
Yes. No? Kaya Pangangalo siya niya, po no? yung dakilang magnanakaw eh, Pag Bishop. nanakaw, lahat po, ninakaw niya, pati langit, no? Pati langit. Siya yung Oo. unang dakilang Pero magnanakaw. lahat ng kalokohan ginawa niya. No Tingnan wonder, niyo yun. Bishop, ano? No wonder, maraming magnanakaw ngayon. Kasi sa bandang huli pala, pwede nang magsabi na, sorry Lord, patawarin niyo po. Sorry, Lord. Oh. Ganun si Lord. Ganun kabait si Lord eh. Kaya alam niyo, meron ako sa Australia 1985 o 86 na meet. Galit na galit sa akin. Sabi niya, paano, kunyari, father, si Hitler, nagsisi. Yung siya, maliligtas yan? Sabi ko, oo, kung nagsisi yan. Hindi mapaniwala. Hindi ako mag-agree sa'yo, father. Parang lugi naman yung nagpapakabait. Ang daming pinapatay ni Hitler. Oh, si Mao Zedong, ilang milyon ang pinapatay ni Mao Zedong. Oo. Sabi ko, no, pag nagsisi sila, parang yung thief. Nagsisi, Panginoon, patawarin mo ako. Ganun kabait yung Diyos natin. No? Sisihin mo yung Diyos, mabait siya. Bishop, wala At pong ako, iniwan kay San Pablo. Oo, si San Pablo. Si San Pablo, criminal yan. Pinapatay niya mga Kristiyano. Matay siya ng Kristiyano. Ma-imagine mo si Saint Peter nung makasama sila. Nung kasama ko, pinatay yung makasamahan ko. Anong pakiramdam niyo yan? Kayo mismo, kunyari, may makasamahan kayo, pinatay ng isang, tapos nagsisi. Hindi ba sasama ang loob mo, no? Parang si Pedro? Kasama yan si San Pablo. Mamamatay tao. Normal lang sasabihin, Bishop, na hindi kita mapapatawad kahit anong kahit lumuhod ka sa akin. Pinatay mo yung makasama ko, pinatay mo yung makasama ko. Pinatay mo yung kamag-anak ko. Tapos ngayon nagsisiya kay Lord, na kay Lord ka na. Ganun kabait si Lord. Bilang pare, bilang Kristiyano, dapat natin i-preach yung kabaitan ni Lord. Nasa huling siyugto, dahil after si Lord, maligtas ka eh. Humingi ka ng tawad lang. Oo. Kaya unfair nga, di ba? Unfair, di ba? Sabi, di ba yung parang yung kwento sa Bible? Nagtrabaho na umaga, siya tanghali siya gabi, mas pare-pareho sahod. Oo nga. Unfair ka, Lord. Sabi Lord, no. Generous ako eh. Generous ako. Talaga yung pag-ibig. Oo, ganun talaga eh. Oo. Pantay. Mapait. Alam natin buhay natin, di ba? Alam natin na dapat hindi tayo na kay Lord. Pero si Lord napakabait. Gumawa ng paraan eh. Na kay Lord na tayo eh. Kaya i-announce din natin sa ibang tao. Mabait si Lord. Ang hinihingilan niya, bumalik tayo sa Kanya. Oo. Kaya hindi rin tama naman sa nag-preach na para bumalik kay Lord tapos walang pagsisisi. Kailangan may pagsisisi. Magsisi ka, mag-repent ka tapos yun ang pagbalik kay Lord, magsisi. Oo, ganon. Kasi mga iba na kay Lord pero hindi nagsisisi. Mali po yun, mali. Oo. Kailangan magsisi ka. Oo, ganon. Kaya Ate Emily, yung asawa niyo nakabalik na kay Lord yan. Huwag niyo naintindihan yan. Oo. Na kay Lord na si brother husband mo, na kay Lord na yun, no? Nakabalik na siya. Isipin niyo yung thief. Walang ginawang kabutihan sa buong buhay niya. Tama po. Yung example po talaga, no? Example po talaga yun. Humingi lang ng tawad. Ayun lang. Salamat, please. Ayun lang. Huwag niyo intindihin po yung husband niya na kay Lord niya yun. Sino pa po ang gustong mag-share? Yeah. Sir. Oo. Kina Brother Aldrin. Sige po. Siya nga pala, I would like to take this opportunity na magpasalamat dun kay Sister Edith nga pala sa suporta na binigay niya sa amin dito sa St. Martin de Porres Church. Actually, yung project po is 97% na po ang completion. Oh, praise God. Bali konting na lang talaga, painting jobs na lang talagang kulang. Just kahit paano, nagkaroon kami ng fence at nagkaroon kami ng function hall. Oo. So yun po yung grabe ang biyaya ng Panginoon. Praise God. Na na-accomplish namin. Praise Jesus, Thank you, Lord. So baka mayroon tayong pwedeng suportahan na church din.
baka sakali makapagambag tayo ng kahit konti lang. Praise Jesus. Come Thank you, and Lord. see. Oo. Gusto mag-share po, mag-share na rin din po kayo, isama niyo na po yung mga regalo namin, ha? Friday ko makikita. Sa Friday po na, sa Friday na yung ating meeting. Oo. Hanggat malakas, sabi nga ni Sister Edith, hanggat may lakas pa tayo, gawa tayo ng gawa. Kung wala na tayong lakas, siyempre may mga exemption na hindi tayo talagang makakilos. So, hanggat maaari na malakas pa tayo, kilos-kilos naman ng kilos natin. Pwede siguro tayong mag-closing prayer. Sige pa, Sister Jess. So, all together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, thank you that we are a family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members, families, and attendees of Christ's Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provision, and good health. And this we pray and thank you, Father, in Jesus' mighty name. Through the intercession of Mama Mary. Amen. Amen. The Lord's blessing be upon all of you, be all upon us, material and spiritual, and the health of Sister Emily and the health of all our members. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, God bless po. Thank you po. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. See you on Friday. Thank you po. God bless po. Okay po.